Paano kung ang totoong plano ay hindi manalo, kundi magpatalo sa Iran? Paano kung ang goal talaga ay gawing magulo ang Middle East? Pataasin ang presyo ng langis, pagkatapos ibenta sa mundo ang langis ng Amerika at Venezuela. Sounds crazy? Oo. Pero kapag ang Strait of Hormuz ang nagka-problema, hindi lang isang bansa ang masisira, buong global economy ang babagsak. At ang pinaka-nakakatakot dito, baka hindi aksidente ang kaguluhan, baka planadong negosyo. Ganito ang theory. Hindi mo kailangan manalo agad sa gyera kung ang gusto mo talaga ay kontrolin ang presyo, guluhin ang market at iset up ang ibang bansa na bumili sa iyo. Kapag naging delikado ang shipping sa Gulf, tataas ang insurance, freight at oil prices. Tapos biglang ang US ang lalabas na stable supplier habang ang iba naghahabol ng supply. So ang tanong, talaga bang sablay ito o sobrang calculated? Unahin natin ang Strait of Hormuz. Ito ang isa sa pinakamahalagang oil choke point sa mundo. Kapag naharang ito, kahit bansang hindi naman bumibili sa Iran, tatamaan pa rin sa presyo. Dati may nakakalusot pang tankers, yung mga nagbabayad sa Iran ng fee kapalit ng safe passage. Ngayong nakaharang na rin ang US fleet, tuluyan ng walang nakakabiyahing tankers. Balak nang magpadala ng China ng Navy para igarantiya na makakadaan ng maayos ang fleet nila. At hindi maganda ang epekto nito kung magkaroon ng konfrontasyon sa pagitan ng Chinese at US Navy. At kapag ang daanan ng langis ang pinigil mo, para mo nang sinakal sa leeg ang global market. Ngayon, bakit papasok dito ang Amerika at Venezuela? Dahil may mga ulat na si Trump mismo ay nag-push ng idea na pwedeng maging strategic asset ng US ang Venezuelan oil. Kung mahal ang global oil at sabog ang Middle East supply routes, mas attractive ang alternative sources at doon pumapasok ang posibilidad na ang chaos ay hindi side effect, kundi advantage. So baka ang goal ng GIEA hindi para tapusin ang krisis, kundi para i-monetize ito. Ano ang epekto nito sa world order? Mahahati ang mundo sa energy blocks. Ang mga bansang takot sa disruption, mapipilitang pumili kung kanino sila sasandal para sa fuel at security. At kapag nangyari yan, hindi na lang ito simpleng military conflict. Energy war na rin ito. Supply chains, shipping lanes at political alliances ang tunay na battlefield. At dito nagsisimulang mag-iba ang mapa ng kapangyarihan. May advantage ba ito sa Europe? Short term, oo. Dahil lumaki na ang dependence nila sa US LNG, mas handa silang sumalo ng supply mula sa Amerika kaysa sa ibang regions. Pero may kapalit yan. Habang lumalayo sila sa dependency sa Gulf countries, napapalapit naman sila sa panibagong dependency sa US energy system. So, safe ba sila? Medyo. Free ba sila? Hindi rin. Ngayon, Asia naman. At dito tayo masasaktan. Ang mga bansang energy importers sa Asia, lalo na ang Pilipinas, sobrang exposed sa oil price shocks mula sa Middle East. Dahil mas malayo na ang source ng langis, tataas ang presyo ng langis. Hindi lang gasolina ang tataas, pati pamasahe, delivery, gulay, construction at halos buong galaw ng ekonomiya. Sa madaling salita, sila ang gumagawa ng crisis. Tayo ang nagbabayad ng mataas na presyo. Paano naman ang Middle East oil producers? Isa sila sa pinaka-apektado ng krisis na ito. Ang bumubuhay sa Middle East countries ay ang langis na binebenta nila sa buong mundo. Kung mawawala ang cash cow nila, parang pinatay mo na rin ang ekonomiya nila. Kaya posible na ang iba sa kanila ay lalong maghanap ng bagong diplomatic options, kasama ang BRICS network, habang pinapanatili pa rin ang ties sa West. Hindi ito simpleng East versus West dahil lahat ng bansa ay maghahanap ng backup plan. Magko-coalition ba sila at sasali sa BRICS? Ang totoo, may mga major Middle East states na konektado na o kasama na sa BRICS framework.
Pero hindi ibig sabihin noon ay automatic united bloc na sila. Magkaiba ang ahenda ng Saudi, UAE, Iran at iba pang producers. Mas realistic ang flexible alliances kaysa isang solid anti-West front. Ibig sabihin, hindi iisa ang laro nila, pero pare-pareho silang may sariling ahenda. So feasible ba ang planong ito? Feasible sa mechanics? Oo. Kapag nagulo ang Hormuz, tumataas ang presyo, lumalakas ang dahilan para sa alternative suppliers at napipilitang mag-adjust ang buong mundo. Pero feasible ba siya as perfect master plan? Hindi. Kasi ang chaos, once pinkawalan mo, hindi mo nakontrolado kung hanggang saan ang sunog. At minsan, ang apoy na sinimulan mo para kumita, pwede ring umabot sa bahay mo. Kaya kung totoo mang may ganitong strategy, hindi ito simpleng panalo o talo sa giyera. Mas malalim, sino ang kumikita sa gitna ng gulo? Sino ang kumokontrol sa supply? At sino ang napipilitang lumuhod para sa langis? At kung may bansang pinakaunang masasaktan sa ganitong klaseng giyera, hindi yung mga may missile. Kadalasan, yung mga bansang umaangkat lang ng fuel tulad ng Pilipinas at biglang nagigising sa mas mahal na pamasahe, pagkain at kuryente. Sa dulo, baka ang tanong ay, hindi nanalo ba si Trump? Ang tanong, sino ang higit na nakikinabang sa gyerang ito?